Breaking news mga kababayan, Malo Tiquilla, isang political analyst na sikat, binulabog po ang palasyo. Nako, mga kababayan, may ibubunyag na sikreto. Matindi. Binuljak po si Auntie Claire dito. Di ba sinasabi niya chismis lang ang Cabral Files? Ngayon po, ikagugulat nyo ang pasabog ng magaling na isa sa mga iniidolo natin na nag-a-analyze po sa politika. Eto po, mawindang ang mga bangag dito at mga loyalista na tatanga-tanga. 3% negative, 3% na lang, tatanga-tanga pa rin ang mga loyalista. Yan po ang sabi ng komento mga kababayan ko, panoorin natin. Wala namang nais talagang tumbukin kung sino no? Parang linilihis, minsan ginugulo, katulad ditong mga release ng mga dokumento no ng mga proponents. Nag-release si Congressman Leviste, tapos ang DPWH hindi man confirm or deny. Parati kong sinasabi ang paper trail na andyan sa administrasyon, ang money trail na andyan sa administrasyon. So, dun sa tanong mo, sa tingin ko wala naman talagang objective na malaman kung sino. Kasi pag nalaman, malalaman mo kung sino yung pinakatuktok. Kasi yung pinakatuktok ang nagpumirma ng budget. Ang mismong Pangulo at ang communications office po ng Presidente ang nagsabi po na merong makukulong, merong mapapanagot bago magpasko, may magpapasko sa kulungan. Ano po yung ine-expect nyo during that time at na-meet ba yung expectation kung sino talaga yung makukulong? Well, ini-expect ko talaga may makulong na kongresista o yung nahalal ng bayan. Kaya nga ang reaksyon ng tao ganito dahil yung hinalal nila parte sa kaguluhan, no? Hindi ko ikinagulat na wala, pero nangako siya eh. So, ang akin nga parang nabudol na naman ang Pilipino dahil ang nakulong o merong kaso ay mga DPWH engineers at saka ang pinapalabas ngayon ang pinakamalaking kontratista, ang mag-asawang Diskaya. Alam naman natin sa mga lumabas na mga dokumento, hindi sila ang pinakamalaki at hindi lang yung mga DPWH provincial or district engineers ng Bulacan ang karapat-dapat na nahatulan. Ang nakakalungkot, wala talagang malaking isda, puros dilis ang nakuha. Ang pagtitiyak ng Malacanang noon, kasabay din ng pahayag ng Pangulo na may big fish, yung mga malalaking personalidad. So meron bang malalaking personalidad doon? Ang alam ko, sumikat lang yung mga pangalan ng taga DPWH at saka yung mga contractor kasi na ano ito, na pag-uusapan sa media. Pero talagang matagal ng kilalang personalidad talaga, wala naman ata doon. Merong nabanggit pero walang nakulong. Oo, yung mga dambuhala siguro hindi natin nakita yung hearing sa ICI kay Speaker Martin Romualdez, kay Congressman Sandro Marcos, hindi natin nakita yon. So wala doon ang taong bayan. May mga pangalan na lumabas, hindi natin maintindihan kung paano na isama ang ilang senador. Yun dun sa kongresista, may mga pangalang sinama, pero wala namang nangyaring pag-attend nila sa ICI para ipresentahan sarili nila. So, napangalanan si Garjola, napangalanan si Momo, pero wala naman tayong naririnig na sila'y natanong. So,
sa akin, walang katorya-torya yang mahiya naman kayo, after 156 days, wala pa rin tayong nakukulong. Opo. And maliban dito sa sinasabi nga na baka budol lang itong nabanggit, parang nasanay na ba ang administrasyon ngayon sa mga ganitong mga pahayag tapos hindi na mimit or hindi na isa sa katuparan? Kumbaga magtaka pa ba tayo? Manibago pa ba tayo dito sa mga pangyayaring ito, Prof? Admar hindi na eh. Doon pa lang sa paglagda doon sa EO 94, yung creating the ICI, nakita natin yung mga reklamo, walang pondo, walang sekretariat, walang tumutulong. Kung yan ang behikulo mo para ipaglaban ang effort sa anti-corruption at talagang halukayin ang nararapat, hindi tama yung nangyari sa ICI kasi O yan mga kababayan, nako po, sabi ni BBM nung nakaraan, ang mga buhayang ito, hindi natin hahayaan na makapagpasko. Sa kulungan sila magnonetche buena. Hindi natin papaabutin ng alas 12 ng 25 ng Christmas na Pasko. Yan po ang the greatest lie ever na budol, sabi ni Attorney Professor Malutikia, na pangako ng pangako, 20 pesos na bigas, napako, matagal na. Dun pala sa kadiwa bebenta, piling-pili ang mga makakabili. Ito na naman, ang pangako na budol, hindi daw makakapagpaputok sa bagong taon. Ang mga politikong ito nasangkot sa anomalya ng flood control, hihimasin ang betlog doon sa kulungan. Yan ang sabi ni Vince Dizon ng DPWH. Yan daw ang pangako ni BBM. Doon sila sa kulungan, magbabagong taon. Hindi nila masisilayan ang araw sa Enero 1. Yan ang balita ni Vince Dizon na niyabang sa buong mundo. Ayun, nagkabudol-budol. Ilang araw na lang. 6 na araw mula ngayon ay magpapalit na ng petsa at taon sa kalendaryo. Mabubudol na naman tayo. Yan ang sabi ni Professor Malutigia. Bakit sanay na sanay namang budol ito? Pati 20 pesos na bigas, nakalimutan na, hindi naman natupad. Naku po mga kababayan, ito ang pasabog ni Malutikia. Kaya si Auntie Claire, sabi chismis lang ang Cabral Files. Dahil nga, binanggit yung amo na babae. Saka yung lalaki na amo na congressman. Bilyon at yung tito, bilyones daw. Talagang sumabog ang pangalan sa Cabral File sa mga insertion na naglalakihang bilyones. So sabi ng Auntie Claire, nako, chismis na naman yan. Kailangan nating ipanotaryo. Buhayin si Cabral para maging totoo. Pag si Lebiste, chismis yan. Ayun. Nasupalpal ni Congressman Lebiste. Hoy Castro, na vlogger. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Makipag-coordinate ka kay Vince Dizon na puro uban na tumanda na sa stress. Hirap ni hirap ng pagtakpan ang amo. Nung kay Duterte, poging-pogi pa, ngayon inuban na, parang Matusalem na parang wizard ng Clash of Clans. Ayun. Ayaw naman magsalita ang DPWH sa tila na nabusalan ang bibig, na nagkasiper na.
na hindi makapagsalita kahit gustuhin niya. O ngayon, nasupalpal ni Malutikia. Mabudol na naman tayo. Ni isang politiko, wala naman. Diskaya lang yung kaya nila. At mga engineer ng DPWH, mga dilis lang ito. Pati si Marcoleta, sumabog na din. Binakbakan na rin si Tambaluslos dito, mga kababayan, na sinasabi ni John Vic Rimulya, malinis ang kamay. Hindi makita yung bakas na pinagtapakan ng putik. Malinis ang fingerprint. Pati Coco, napakalinis. Idol na idol niya. Napakalinis daw. Ni bakas ng korupsyon, wala. Napakalinis ng kaluluwa. Nako, mga kababayan, sabi ni Malutikia, budol na naman ito. Undeclare. Niloloko mo ang sarili mo. O eto na, si Malutikia, sasabog na talaga dito sa SMNI News. Yung mga nag-resign, clearly, napakahalaga yung sinabi nila na parang ni walang budget, ni walang computer printer. So, kung ito'y isang talagang malaki at tinatayang makakakuha ng dambuhalang isda, wala naman tayo talagang nakita. So, parang masabi lang na anti-corruption, masabi lang na tinatayo ang ng presidente ang paglaban sa mga ganito, pero nakita naman natin sa simula pa lang medyo tagilid na doon, at saka nakita naman natin na yung kahirapan ng pagiging miyembro ng ICI, nakita natin sa mga resignation letters ni Singson at ni Fajardo. Work is a pain in the apps. My O mga kababayan, nakita nyo, ni printer, wala. Grabe naman, squatter pala itong ICC. Parang no permanent address. Ni printer na luma, wala. Kaya pala, sabi ni Babe Singson, nasaan yung budget? Sabi ni Auntie Claire, no, transfer na sa bank account. Nako, mga kababayan, kasinungalingan pala ito. Grabe palang budol dito. Kunwari, may anti-corruption na ginagawa pero wala naman. Parang 20 pesos sa bigas na binudol pala ito, itong ICI. Kaya pala nagre-resignan na sila, mga kababayan. Cover up lang pala, parang washing machine. Na kunwari, may ginagawa pero wala naman. Pati dun sa free billing sa hospital, budol pala ito. Pati si Senador Pia Cayetano, nagulat Uy, BBM, walang ganun. Ang tagal ko nang nagmamasid sa PhilHealth sa hospital, walang libreng pa-hospital BBM. Walang ganun, wag kang mangbudol. Yan ang sabi po ng mga komento. Nako, budol na naman ito. Kaya si Malutikia sumasabog sa galit Huwag kayong magpabudol, loyalista. Huwag kayong tatanga-tanga. Ayan, mga komento. Maligo-ligo kayo, loyalista nga kayo. Grabe mga komento, galit na galit. Gumising kayo sa katotohanan. 3% na lang, negatibo pa. Hala ka. Nakikita nyo rin po ba na hindi na magtatagal itong ICI at sa pag-re-resign po ng pinakabago po, no? Yung isa sa mga miyembro, do you think na minus pogi points ito sa gobyerno? Dahil di pa nga natatapos wala pa nga yung sinasabing malaking isda. Yet yung mismong komisyon na binuo parang naghihingalo. Tama ka dyan, Admar. Ang ICI ay nasa ICU. Hindi natin alam kung yan maruresuscitate o mapapagtibay ang kanilang mga dapat gawin under sa EO 94. Pwedeng i-dissolve ng presidente yon, isa yung option at yun ay nakasulat dun sa EO 94. Ang parati kong sinasabi, nasa catch-22 ang presidente. Siya ang naglunsad nitong anti-corruption drive niya. Siya ang hindi inayos ang secretariat ng ICI. Siya ngayon ang sunod-sunod na pagre-resign nitong mga
na talaga, anong gagawin mo ngayon sa ICI? I-abolish mo ba? I-dissolve mo ba? Kung i-dissolve mo, kailangan yung panukalang batas sa Kongreso calling for a more stronger organization, institution, should be passed. Hindi naman yun certified as urgent. So, maraming problema ang nangyayari dahil dito sa biglaang desisyon na mahiya naman kayo campaign. Opo. Sa nakikita nyo po, ma'am, dito sa mga nag-imbestiga po, no, sa maanomalya na bulgar na sinasabi, ang administration niyang nag-umpisa, marami na po ang mga nag-imbestiga dito. Nangunguna nga dyan yung Blue Ribbon. Nagkaroon pa nga ng dalawang magkakaiba, no, na tawag nito, magkakaibang leader, no, pinuno ang Blue Ribbon, at saka ganun din dito sa ICI po. Do you think nakakuha ba ng magandang resulta, or alin ba dito sa mga organisasyon na ito ang maaaring masabi natin na may magandang output po, no, ma'am? Well, in terms of the output, magkakaroon tayo dyan ng problema kasi nakita naman natin na kanya-kanya ang trabaho sa Senate Blue Ribbon. Nakita naman natin nagsimula talagang maanghang nung nag-take over si Senator Ping Lacson, na iba ang direksyon, no? Ngayon nagsasalita siya na yung mga revelasyon sa listahan ni Congressman Leviste, at saka yung sinasabi niya na magpakatotoo ang DPWH sa mga lumalabas, hindi natin maintindihan kung ano nangyari na, ang Blue Ribbon under ni Chairman Marcoleta may minority report, at clearly dun sa minority report meron siya dong link analysis na kung sana na ipagpatuloy lamang, no, hindi siguro ganito ang kalalagyan natin ngayon. Nag-testify noon si Undersecretary Cabral under the Marcoleta-led Blue Ribbon Committee. Si Gutesa nag-testify doon. Yung bigla ang at abrupt na pagpapalit ng liderato ng Senado created a totally new push. At naiba talaga yung direksyon sa Blue Ribbon. So, saan tayo kakapit? Dahil sinabi rin ni Senator Ping Lacson, tapos na yung kanyang paghihiring at mukhang wala na siyang makukuhang mga witnesses. Kung ganun ang ganun, wala talagang mangyayari dito sa ating mahiya kayo campaign ng Pangulo. O yan, mga kababayan, nakita nyo po. Nung una kasi, mga kababayan, unang upo ni Senador Marcoleta, maganda po ang tinatakbo na direksyon ng Blue Ribbon Committee. At maliwanag po na tinutumbok ang mga malalaking isda. Abay, naka mga kababayan, nag-iba ang timpla ng Blue Ribbon Committee nung hinawakan po ng magbeshi na si Tito Soto at Ping Lacson. Naging bulagaan po ang tunog, mga kababayan, na tila nawalan ng lasa. Naging takipan ng pagsisinungaling. Kaya na laging binanatan ni Marcoleta ito, oy kayo, Tito Soto, Ping Lacson, ano ba talaga? Ano ba ang ginagawa nyo? Pinaglololoko nyo mga Pilipino, Ni hindi nyo ma-invite itong si Tamba. Ano yung pasumba-sumba na lang kayo? O kita nyo, mga kababayan, inuban na si Tito Soto. Anong ginawa? Puro quote There's a line, there's a statement of the quotation. You cannot come back when you're not see your back. Mga ganun-ganun lang mga sinasabi O mga kababayan, sinong niloko nila? Lumabas si Gutesa
Diskaya, Saldico, anong nangyari? Tito Soto, Lacson, naging bulagaan ang ginawa nyo. Ginatasan nyo ang Blue Ribbon, ano na? Kaya kayo hindi mahal ng bayan ang taong bayan Kasi pinagloloko nyo rin ang tao. Gaya nitong si Claire Castro na vlogger. Sinasabi, hindi yan legit, chismis yan. Nililihis na naman yung mindset. Ayaw na naman tumbukin ang nakasulat dun sa Cabral Files. Nako, mga kababayan, naloloko na, nabubudol na naman tayo. Dahil on both sides, mahirap naman sa House kasi marami dyan ang maiipit dito sa mangyayaring kung tutuhanin na kaso ng ombudsman. So, napakahirap yung sitwasyon. Nalusaw lang din ba yung naging naratibo nila na pang anti corruption dahil dito sa mga output po, Prof? At Mark, kasi alam mo ang problema nga dun sa anti-corruption advocacy, parang iniisip lamang, wala talagang plano. Katulad nung sinabi ko dati, walang exit strategy. Hindi mo alam sino ba talaga, saan ba pupunta. So tuwing papalapit tayo ng papalapit, biglang proprotektahan ang liderato para hindi umabot sa kanya. Ako nagtataka dun sa nangyaring may minention si congressman ko, tas immediately nagbitaw yung mga opisyal na yon. Bakit hindi pinatawag? Bakit hindi tinanong? Bakit nandyan lang pero hindi na sila tinatawag? So, biro mo yun ay DBM Secretary, ang DPWH Secretary, ang ES. Di ba napakahalagang malaman ng taong bayan ano ba talaga nangyari? Kasi hindi maliit hindi sentimo hindi sinsilyo yung nawawala. At kung titingnan natin, 3 taon nangyari yung insertions from 2023, 24, 25, which means planado. As early as pagkaupo, may ganun ang programa. Kasi kung walang ganung programa, hindi lalaki yung insertions at magpapatuloy. Opo. Yan, mga kababayan ko, nako po. Talagang budol na naman, mga kababayan. Sumabog na naman ang kabudulan. This investigation is a just moro-moro only. Marcos is step down now. And you going to the West Philippine Sea, halaka, mga kababayan ko. Ang tumbok lahat, dikdik sinako. DPWH engineers at contractors, tapos na ang yung case. Scripted investigation at hearing. Yung script na nagawa ay hanggang kay Kulang, Ombudsman, DOJ, House of Representatives at Senators. Baka nadawit sila kaya siko lang talaga. Yung naiya pag doon lumapag, baka mapalitan na name. Zia Saldico International Airport. Wag na manibago, masanay na tayo. Si Taxman baka magpasa ulit ng tax. Sino kaya? Batman. Nako po, mga kababayan ko. Senador Marcoleta ang tunay na Blue Ribbon Committee Chairman. Sabi ni Lotlot Bebot ng Santa Maria, Iloilo City. Sana bumalik si Senador Marcoleta. Ayaw ko na itong bulagaan na magtropa. Parang mga sindikato ng katol, ayaw tumigil suminghot. Halaka, mga kababayan, grabe si Botbot ng Iloilo, ng Tarlac Street, Nueva Vizcaya. Grabe mga komento. Correct, Mamalo, ang galing mo. Tinumbok mo, grabe talaga ang magtotropa. Parang katol na tumira. Nako po, mga kababayan ko. Kaya anong masasabi nyo po? Mga OFW, mga kababayan, ano na? Magbabagong taon na. Lumipas na ang Pasko ng mga Katoliko. Nag-Noche Buena na lahat ng tao. Yung pangako na ikukulong ni Barangay Tanod, wala.
mga kababayan, na opisyal na gobyerno. Wala. Nabudol na naman. Kung umabot ka po sa video na ito, itong part na ito, maaaring i-comment mo po kung saan ka, taga saan ba umaabot ang video natin. OFW ka ba? Taga rito ka lang ba? I-comment nyo. The Wonders. Taga rito ako sa Australia, dito sa Canada, dito sa Spain, dito sa Portugal, dito sa Brazil. Nakita ko si Yusek Cabral nagkakape dito sa Maya Maya Starbucks Street, Brazil. I-comment nyo po. The Wonders, andito ako sa Timbuktu. Nakita ko si Yusek Cabral, ayun, nandun sa beach, sa Bondi. Hala ka, mga kababayan ko. I-comment nyo po anong marereact nyo dito. Bubudulin na naman tayo. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, suportahan po natin si Senador Marcoleta from end to top. Basta may katwiran, ipaglalaban natin. Ipag-pray po natin na si PRRD ay makalaya na. Itong Enero 1, dahil ang ICC, tinibag na ng Russia. Okay po? Ako si The Wonders Philippines, ang inyong kabayan sa katapatan. Mabuhay po. Subscribe, like, and share. Mabuhay.